Regarding doon sa bill na binabayaran mo kada buwan, anong sinasagot ng umano'y Dasmariñas Water District? Sinagot po ako ng branch na normal daw po yun kasi kahit walang tubig may minimum. Kahit hanggang kasalukuyan, wala pa rin kahit anong naging klarifikasyon sa pangyayari noon. Wala po. Tapos kagabi lang po, nagbigla na lang ako na may gumagawa na. Ang nailagay po ng technical secretary namin doon sa job order is change stopping. So yung change stopping po, para pong ang ibig sabihin po nun sa amin ay ililipat yung linya mo sa kabilang linya. So ang nangyari, dahil medyo na mali po, and aminado po kami, acknowledge po namin yan na sa amin po nagkaroon ng miscommunication. Yun sir, ang medyo nagkaroon kami ng lapse dun sa part na yun, sa validation. Kaya nung pumunta po si ma'am nung March 5, parang ang dating na sa amin is change stopping yung request niya. So ang sa akin sir, may problem dito yung mga tao mo, may communication problem din. Tapos yung nakakasama pa ng loob dito, kahit naman kung ako, maiinid din ng ulo ko, nagbabayad pa ako kada buwan. Dahil kesyo policy ng kumpanya na merong minimum na babayaran, tapos kahit anong maayos na sagot dun sa mismong water district, wala man lang siya makuha. Kayo ay lumapit sa amin dahil dito sa nasirang tubo na nagbabayad ka pa rin kada buwan? Opo. Tapos nag-iigib ka sa kapitbahay? Opo. Matanong ko lang ma'am, kailan nangyari yung umano'y pagkaroon ng problema ng iyong tubo? Nung hinukay po nila yan, mga November 27 yata, yung basta last week po ng November, hinukay nila yon. Opo, last year. Hinukay po nila yon, tapos pinalitan nila ng malalaking tubo. Tapos simula po nun, wala na halos, gapatak na lang po yung tubig na dumadaloy sa amin hanggang nawala na siya. Anong pangalan ulit ng inyong water provider? Dasmariñas Water District po. Dati po siyang Prime Water. Ito yung ginawang parang turnover ng Prime Water assets, i-turn over sa local government, yung LGU. Kaya naging Dasmariñas Water District ang may handle nito. So ngayon ma'am, pinuntahan mo ba itong Dasmariñas Water District at inireklamo or nagpa-inspection doon sa umano'y problema ng iyong tubig? Opo, pinuntahan ko sila. Nung mga 1 week na po na wala kaming tubig, ng December, pinuntahan ko po sila. Sabi po nila aayusin. Tapos may pumunta naman po, nagpicture naman po doon. Pinukran lang. Tapos ganun lang po. Tapos pagdating po ng mga first week ng January, pinuntahan ko na naman po sila. Sabi na, okay daw, pupuntahan nila. Ganun na naman daw po. Sabi nung kasi nagtatrabaho po ako. Regarding doon sa bill na binabayaran mo kada buwan, anong sinasagot ng umano'y Dasmariñas Water District? Sinagot po ako ng branch na normal daw po yon kasi kahit walang tubig may minimum. So kahit walang tubig, kailangan mo pa rin magbayad? Opo, magbayad po kasi may policy daw po nila na may minimum sila. Kahit hanggang kasalukuyan, wala pa rin kahit anong naging klarifikasyon sa pangyayari noon? Wala po. Tapos kagabi lang po, nagbigla na lang ako na may gumagawa na. Engineer, ano pong masasabi niyo dito kay Ma'am Jasmine Permejo na kung saan meron siyang umano'y reklamo nung November pa and then umano'y kagabi lang nagkaroon ng kahit papanong pagsisimula ng aksyon. Ano pong explanation, sir, ng inyong tanggapan regarding dito? Hingi po kami agad ng apologies po sa inyo kung ito po ang na-experience nyo na services po, And then, nung nagkaroon po ako ng chance, nung na-receive ko po itong invitasyon nyo dito at nabigyan ako ng report, agad-agad ko naman po itong pina-check sa aming team and tinanong kung ano ang history nung naging incident po. So, ang report sa akin, just to clarify lang po, ito po ay base na po dito nga sa sinasabi ni Ma'am Jasmine kanina sa main branch. Although tama po si Ma'am Jasmine na meron kaming sub-office. So, dito po sa record na naibigay sa akin, dito po, January 28 ay nag-report po daw sa amin ng no water line. Due nga daw po ito sa ginagawang leak nung December. And then, pinuntahan po siya nung January 30. And then, nung time po na yun, nung chinek siya, nakita po namin na parang siya lang po dun sa lugar or sa bloke nila yung nawawalan ng tubig. So, sa protocol po namin, usually ang ginagawa namin, pinapasa namin siya sa isang team na kung saan itatag namin siya as check tapping. Ibig sabihin po nun, i-check namin yung ilalim ng connections niya. Kasi as you know po, ang tubig, ang water connection ay hindi naman nakikita sa labas. Okay. So however po, Sir Carl and Ma'am Jasmine, recently ko lang ito na-find out nung tumawag nga po kayo.
na ang nailagay po ng technical secretary namin doon sa job order is change topping. So yung change topping po, para pong ang ibig sabihin po nun sa amin ay ililipat yung linya mo sa kabilang linya. So yun pong service kasi na yun ay meron siyang bayad kasi butari supposedly yan ng customer. So ang nangyari dahil medyo na mali po and aminado po kami, acknowledge po namin yan na sa amin po nagkaroon ng miscommunication. Dahil po change topping ang nalagay, then therefore pumasok siya sa isang grupo na sa customer service na kung saan nag-deploy siya ngayon ng inspector. Ang pakay po nun is to check yung linya niya kung saan ipapalipat yung connection at i-compute niya kung magkano ang gagastusin dun sa request na yun na change topping. Sino ang gumagawa ng assessment regarding dito kung check topping, change topping? Di ba kayo naman ang gumagawa ng assessment niyan? Yes sir, opo. Kaya nga po sabi ko po kanina nung medyo napagalitan ko talaga yung team namin kasi nga sobrang simpleng bagay lang to na dapat. Tsaka sir, yung kinabahala ko lang dito is meron na ngang request si ma'am. Simula January, December, onwards hanggang kasalukuyan, pabalik-balik siya dun sa inyong tanggapan or kung ano man yung sub-office na yon. At paulit-ulit siya dun sa concern niya. And that's why I don't get bakit yung assumption is change topping. Yun nga po, no. So, yun nga po ang na-record po nung technical secretary na pinagbatuan nung inspection ng site. Yeah, bakit po sir hindi na-clarify sa kanya na change topping ito, hindi check topping? Wala bang ganung klaseng communication sa kanya? Yun sir, ang medyo nagkaroon kami ng lapse dun sa part na yun, sa validation. Kaya nung pumunta po si ma'am nung March 5, parang ang dating na sa amin is change topping yung request niya. So ang sa akin sir, may problem dito yung mga tao mo, may communication problem din. Tapos yung nakakasama pa ng loob dito, kahit naman kung ako, maiinit din ng ulo ko, nagbabayad pa ako kada buwan. Dahil kesyo policy ng kumpanya na merong minimum na babayaran tapos kahit anong maayos na sagot dun sa mismong water district, wala man lang siya makuha. Di po ba? Kasi aside sir dun sa umano'y nagbabayad pa siya ng kada buwan ng bill. Siya din nagbabayad ng kanyang pagpunta doon sa office, pabalik-balik, naglalaan ng oras, nakikipag-usap sa tao ninyo. Tapos nakikiigib pa dun sa kapitbahay. So, matinding perwisyo sir, ilang buwan ka walang tubig? Naintindihan nyo sir yung parang gravity ng inyong pagkakamali? So sir, opo. Naiintindihan po namin ang pinanggagalingin ni ma'am. Kaya nga po, nung una pa lang nung pinacheck ko nga kung ano yung naging history ng kaso na to or ng applications na to, talagang sinabihan ko sila na sana hindi tayo umabot dito dahil lang sa simpleng miscommunications natin sa loob. Sir, that's understood now. I do understand that you're trying to address the situation. Ngayon, gusto ko lang tanungin sir, ano bang gagawin ninyo bilang pambawi dito kay ma'am sa paglalaan niya ng panahon, pagbabayad ng bill kahit wala siya natatanggap na tubig, at marami pang ibang problema na kung saan naipataw pa dun dito kay Ma'am Jasmine imbis na address yung problem. Anong gagawin nyo sir na pambawi dito kay ma'am? Sir, as of last night sir, naayos na po namin yung yung concerns niya. And then, pinagawa na nga namin yung change topping niya. And then, yung check topping and na-find out po namin na may linya nga siya na nabulok na doon. Kaya pinalitan na po. And based sa report kagabi, meron na daw po siyang water supply, sir. Paano naman, sir, yung mga ilang buwan na binayaran niya na hindi naman niya napakinabangan yung serbisyo ninyo? Sir, with due respect, talagang di naman sa pagano sa policy, but this is tariff kasi, sir. Tariff mechanism yan. So, meron talaga tayong minimum na binabayaran. Yes, sir. I do understand that. Pero the thing is, hindi nga na-address ng inyong mga tao. Yes, I do understand yung tarification, yung iyong polisiya. Pero may magagawa ba kayo in the coming months regarding ma'am's bill? Kung pwede ba kayong may magawang kahit anong pagbawi? Kung meron ba kayong iba? Kasi you're addressing the concern na nirereklamo niya about 5 months ago pa. Pero after the 5 months have passed, ang dami ng abala na nangyari sa kanya. Kasi kung tutuusin sir, kung akong tatanungin, kung ako lang ay malupit na isang customer, baka mamaya magdaan nyo sa ko dyan. Which is ayoko naman na paubutin dun sa usapan na yan. And I'm not here to talk about how much I'm mourn after. What can you do to possibly make mom's life easier? Pambawi doon sa umano'y malaking perwisyo dun sa kanya. Yun lang sir ang aking tanong. Maybe in the following months may magagawa kayong consideration, credits, or something na para lang, ma'am, in good faith, ito po, bumabawi kami sa inyo, pasensya na dun sa nangyari. Kasi sir, iba yung concern na umano'y pinag-uusapan natin na concern niya
versus dun sa abala niya personally na ilang buwan siya walang tubig. Yun lang sir ang aking gustong i-point out. Sige sir, sige, i-bring up ko po ito sa management sir. Kasi yung mga ganyang klase ng policy ay hindi po talaga siya namin normally na nagagawa. But yes sir, we will consider sir kung ano yung pwede namin magawa kay ma'am. Yes, yun lang naman sir. I'm not asking na parang ilibre nyo siya isang buong buwan. I'm not really asking for that. Kahit anong pagtulong lang sa kanya doon sa kanyang bill or something like that or anything na magagawa na may extend din nyo na parang gagaan yung kanyang loob sa inyo. Kasi parang basically trust was broken eh. So you have to earn that trust again. Kasi I know you're under the LGU. So syempre dapat makabawi din kayo dun sa inyong mga kababayan na kumukuha ng tubig sa inyo. Yun lang naman sa akin sir. I hope you could bring it up to your upper management to discuss and then you could lay it down dito kay Ma'am Jasmine. Yun lang sir ang aking pakiusap, engineer. Sige sir, opo, ipaparating po natin yan sa ating heads. Yes ma'am, anong concern natin? So, yung ano pa po, yung mga debris na pinukay nila, nagabundok na andun pa, marami na pong bata na nandidisgrasya, nadudulas. Nandudun pa po 5 months Sige ma'am. Sir, siguro yung mga naiwan daw na umano'y pinanggawa niyo daw or pinanghukay or whatsoever, siguro sir, pa-check na lang sa site kung kailangan pa linisin. Yun lang naman sir yung additional concern ni ma'am. Okay po sir. Okay. Thank you sir for paglalaan ng oras ninyo. And again, may gusto kayong sabihin before we part ways dito sa program. Yes sir, thank you so much po again for giving us the opportunity na ma-resolve tong concern na to. And to Ma'am Jasmine po, we do really apologize for all the inconvenience po na naranasan nyo due to this situation. And then we can only assure po na this event, sobrang dami po naming natutunan dito. And of course, we'll promise to do better job and to do better service po sa ating sa ating kababayan. All right. With that said, yes, we will consider po yung mga sinabi po ni Sir Carl and we'll definitely bring up to our management team. all right. With that said, engineer, kami nagpapasalamat dun sa parte ng pag-accommodate nyo at least transparent at open kayo to discuss kung ano man yung naging problema sa part ninyo at sa pag-amin sa inyong pagkakamali. Maraming salamat po sa inyo, engineer. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, ma'am. Clear na ba sa inyo? Thank you po. Ako naman ay nakiusap lang. Dapat meron silang gagawin na kahit papano to show you in good faith na kami ay bumabawi at nangihingi ng paumanhin talaga. Ito po, ma'am, yung gagawin namin para hindi na po maging pahirap sa buhay ninyo. Kahit papano makatulong sa ilang buwan na gumaan ng inyong buhay. Yun lang naman, ma'am, yung aking pakiusap. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, sir. May tubig na kami.